Hi guys, so for today's video, tatakil natin itong kailangan ba talaga ang waterproofing. ah Disclaimer lang, no? So hindi ako isang architect, hindi ako isang engineer, hindi ako foreman, and wala akong idea. Kumbaga basic wise, yes, meron akong idea sa mga bahay, mga poste, kisame, mga beam, kasi napapanood ko sa YouTube mga column, mga ganun. Pero yung waterproofing is bago, no, bago sa aking bokabularyo. Then yun nga, nangyari to. Yan yung bahay, kisame, no? So kailangan ba talaga ng waterproofing? Bali yung waterproofing pala dun sa taas, hindi dito sa loob, no, dun sa bubong mismo, dun sa slab. So katulad niyan, yan, sira na yung, kaya nilipat ko na dun yung ilaw kasi sira na to. Kumbaga tinaan na ng tubig yan. So makukuryente ka lang dyan pag ginamit mo yung outlet na yan. Tapos yung kahapon nga, yung dun sa dulo ng likod ng pinto, yung breaker ay dinaluyan na ng tubig. So sinabi ko sa may-ari, pag uminit ay i-check up. Tsaka to, tingnan nyo to guys. So galing yung tubig doon, yan, tingnan nyo yung mga linya ng tubig. Ngayon eto, water damage na. So yan o, may pumatak pa nga, no? May tubig pang pumatak. So water damage na yan, pati yung outlet, yung socket na yun. So sa akin lang ay tinipid or hindi maganda yung pakakagawa sa taas, yung slab, kasi dapat kinapala na yun. Kasi yung waterproofing is ano lang siya, remedyo, hindi talaga siya kailangan. Gagamit ka lang nun as remedy kung talagang merong problema. Pero kung malala yung problema, hindi mo na siya gagamitin kasi magagastusan ka lang, di ba? So yun nga, hindi ako foreman, hindi ako architect or civil engineer na marunong sa pagpapatayo ng bahay, pero gawin mo na in the first place. Kumbaga mag-invest ka na dun sa materials and mga gamit na maganda or solid. Gawin mo na ng tama yung ratio ng buhangin sa semento, maganda rin yung tubig. Kasi katulad niyan, magkagastosan ka lang. Nag waterproofing ka nga sa bubong, naglagay ka ng kisame, yung kisame mo butas-butas na, inano lang na ng tubig. Tapos yung mga outlet mo, yung ilaw, electrical, masisira din, no? So wala. So lumipat kasi kami dito, maganda, fully furnished to. I mean, niremedyohan nga nila, waterproofing sa taas, kisame, tapos bagong gawa. Pero 4 years, kumbaga yung warranty nung waterproofing is wala na, expire na. Pero in the first place kasi hindi pwedeng remedyo siya sa isang bagay na maliit lang. You know, lakas ng tulo guys. So yung remedy kasi is ano lang, solution lang kung maliit lang yung problema. Pero kung hindi malaki na yung magiging epekto nun, might as well na isa una pa lang itama mo na, ano, diba? So sa ito, malamang hindi ito nabigyan ng magandang atensyon. Yung kanyang buhos ay manipis, tapos siguro yung ratio ng buhangin sa at
graba sa semento ay kulang. So yun nga, tinipid. Kumbaga hindi magandang investment yung ganong pagtitipid. So kaya working investor tayo, nag-i-invest tayo sa time, sa knowledge, then sa mga gamit na gagamitin natin para mag-produce tayo ng good output. And yung output na yun ay hindi man siya last long, but for long term, no? So sana may na-share na naman ako yung namumuti, ano, na kahit hindi man siya electronics related, at least ano siya, um, tipid tips. At saka as investors, kailangan natin ng ganong mindset. Nandun tayo sa hindi pagtitipid para makatipid, kundi gagawin natin or gagamitin natin yung mga materials para in the long term makakatipid tayo. So yun lang po. Salamat.